Subscribers, Hilakbot Stories na naman syempre sa oras na ito, tatlong kwento mula kina Mitsuki, JP ng Navotas at kay Julia ang ating i-feature ngayong gabing ito. Syempre atid pa rin sa atin ito ng walang iba kundi ang hazelnut, butterscotch, Irish cream at barako flavor ng kape ni Lola Trinidad. Sa ating mga tigapakinig at sa lahat po ng mga nag-patronize na before ng ating kape ni Lola Trinidad, meron din po tayo ngayong bagong pakete. Ito na po yung sulit tipid o tipid sulit pack atang tawag nila doon. Tatlong drip bags ang naroroon at meron din po tayong solo pack na ngayon. Ako, parang pa-sampler kumbaga. 28 pesos lamang ito doon sa ating HTV merch. So puntahan mo na yung mga direct links ng ating online shop. Matatagpuan yan sa ating kape ni Lola Trinidad at Facebook pages ng Hilakbot Pinoy Horror Stories at maging sa ibang social media natin na kung saan natin pinupost ang ating mga product na ito. Hanapin nyo na lamang lalong-lalo na sa mga IG at FB stories natin. Swipe up and then madedirekta ka na doon sa ating mga online shops. Orderin mo na bago ma-order ng iba. Ito na ang unang kwento mula po kay Mitsuki at siya sabi niya isi-share ko lamang po ang i-share ko lamang po ang aking hindi naman nakakatakot na karanasan. So 2 stories daw ito. So ba't pa natin isi-share dito kung hindi na itong mga ito. Ikape ni Lola Trinidad mo na nga lang yan. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So itong July lamang daw nag-start ang karanasan niyang ito. May isang gabi, nang ready na po akong matulog, pumunta ako sa kwarto ng aking lola upang doon ay manalangin. Pagkatapos ko pong manalangin, lumipat na ako sa kwarto ni mama para doon na pumwesto sapagkat naroroon din po yung higaan ko. So nag-ask ako ng permission kay mama para makinig sa inyo, Sir Red. So pinayagan naman hanggang sa hindi nagtagal, nakatulugan ko na po ang mga stories ninyo. Hanggang sa bigla na lamang akong nanaginip. Sa ilalim ng panaginip kong ito, para pong naglalaro ako ng Roblox. Ang siste ay parang nasa kisame ako nakapwesto kasi nakikita ko yung 2 mag-asawang matanda na in Roblox form na character and then yung lalaking matanda ay lumabas po ng bahay na may dalang baril at sa pakiwari ko po Sir Red ay mayroon siyang kaaway sa labas. And then yung matandang babae naman ay pumunta na po doon sa kama nila at parang may pinindot po siyang papel kasi doon po siya nakapwesto sa may tabi ng maliit na mesa sa tabi ng higaan. Then biglang lumabas sa panaginip ko ang isang listahan at nakalagay doon ang mga pangalan ng mga batang multo. Yung una po ay isang batang lalaki na parang tinatawag si Junjun. Para may gumagalaw din pong litrato ng mga multo at bali 4 po yung nakita ko ng mga batang multo sa listahan. So 2 girls and 2 boys. So yung sumunod naman po is batang babae naman iyon at nasa tabi ng maliit na mesa sa higaan na merong lampara at hinahawakan niya po itong mesa. Hindi ko na rin po maalala ang iba pa pero binulong ko pa na parang nakatulog po ako at nasa gitna ng pagdarasal na sinabi ko pong sana hindi po magpakita ito pong mga entities na ito. Guys anuin ko lang dire-diretsuin ko na nandito na rin lang So nawala na po yung listahan at nakatulog na ako ng mahimbing. So yun daw yung kanyang unang napanaginipan. Okay, so parang ang weird Okay. Itong second story naman niya ay karanasan naman niya nang nangyari daw po ng isang hapon. Nag-aayos daw po siya ng mga pangkulay na kinalat ko po sa kwarto ng aking lola at habang naliligo naman sa banyo si mama,
may nahagilap po ako sa gilid ng aking mga mata o meron po siya siguro sa peripheral vision to na nahagip na dumaan na itim na anino na galing sa kusina at papunta naman po ng terrace. So bali dalawa po yung kusina namin. Meron po kasi sa labas at meron din pong isa dito sa loob. Si lola ko naman po ay nagluluto na ng hapunan sa kusina sa labas. Binaliwala ko lamang po yung unang nakita ko dahil iniisip ko na baka si mama lamang iyon. Yung pinto po sa kwarto ni mama, doon si Red sa doorknob, bigla pong may tumutunog. Yun bang parang tunog ng doorknob na inikot daw para buksan. Pero wala naman po akong narinig na tumunog. Ano? Wait lang Ano sabi niya? Yung pinto po sa kwarto ni mama ko po, doon po si Red sa doorknob ay tutunog daw. Okay, ulitin ko lang So kapag bubuksan daw yung pintuan doon sa kwarto ng mama niya, yung doorknob ay tutunog. Yung bang parang ano to? Parang sirena, ganun siguro. Oo, pag binuksan daw. Pero wala naman po ako narinig na tumunog. Kaya para i-make sure na si mama po iyon, tumingin ako sa bintana at nakita ko po doon si Red sa kusina namin sa labas. Nakita ko na nagluluto si Lola at tiningnan ko po kung naliligo pa po si mama. Kasi abot naman ng aking paningin yung CR namin doon sa may bintana. At laking gulat ko po talaga nang makitang nasa banyo pa rin si mama at naririnig ko pa nga po yung lagaslas ng tubig at yung pagbuhos ng tubig habang naliligo si mama. So tinawag ko po si nanay kung pumunta ba siya ng terrace kanina at ang sabi niya ay hindi. So nung natapos na pong maligo si mama, ikunento ko po sa kanya ang nadinig ko. At ganun na rin kay Lola. So si mama, ang sabi niya, meron na daw ako na maikikwento sa inyo, Sir Red, sabay tawa at ngiti. Si Lola naman ay binaliwala lamang ang kwento ko at sabi niya ay iyan kasi hindi ka nagdarasal bago matulog. At dahil kinig ka ng kinig ng mga multo-multo kaya ayan ang napala mo. Sabi, natawa na lang ako pero galit po si Lola. Okay, so patiktik daw si mama. Okay, so mama niya si Ash. Si Ash Boy Bad Trip, yung isa sa mga lagi pong nagpaparamdam dyan sa GC, dyan sa premiere chat natin, okay, sa live chat natin, si Ash Boy Bad Trip. Ayan. Sana Mitsuki, pina-edit mo kay mama mo yung kwento. So ibig sabihin nito si Mitsuki pala ay ano siya, teenager pa lang to kaya pala ganito yung kanyang composition ng kwento. Okay, so kaka-Roblox mo yung isang kwento mo kaya ganyan You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. But anyway, maraming salamat. So A for the effort na at ganoon na rin syempre kahit papaano, di ba, naglakas ng loob na maikwento sa atin itong kanilang naranasan. Pero sana kapag halimbawa may mga teenager na nakikinig din sa atin, ipa-edit nyo rin kaya sa mga nakatatanda o kaya kayo na mismo mag-edit din ng kwento ninyo. Kasi sige, para hilutin lang natin sabi ko sa inyo, kino-consider naman natin yung kanyang effort dahil kahit papano nag-email siya sa atin. As in, sariling email niya na to So dahil teenager siya, so i-reconsider na lang natin guys kung bakit ganito yung pagkakasalaysay niya, pagkaka-compose ng kanyang story. But anyway, second story naman tayo at alam ko ito sa second story natin, itong si JP ng Navotas ay mag-o-order na rin ng kape ni Lola Trinidad. Lalong-lalo na yung ating tipid sulit pack at yung solo pack kung gusto ninyo at kung bitin ka doon at alam mo mabibitin ka, punta mo na lang, orderin mo na, check out mo na agad yung ating regular na drip and steep coffee. Sa pagkakataong nire-record natin to, hazelnut and butterscotch yung alam kong flavor na meron tayo ngayon. Okay? So ito na ang kanyang kwento. Bali sabi niya true horror experience daw niya ito. At ito ay naganap nung siya ay nag-OJT pa lamang daw sa isang company sa Bulacan. Ito
ang subscribers. Hilakbot Stories. So na-deploy po kami ng aming advisor sa isang Catholic school dito sa Manila. We decided na puntahan iyon agad since required talaga na puntahan talaga at personal na makita ang aming papasukang company. Bali kailangan din naming sumakay ng 3 jeep para marating yung pag-OOJT-han namin. Sabi niya, Sir Red, may order yung company na iyon kung saan pwede ka mag-stay since malayo nga. So pagdating namin sa lugar, kapansin-pansin na para siyang isang subdivision na puro naglalakihang warehouse sa mga nakatayo. At ang nakakatakot, wala pong kahit na anong poste ng ilaw sa mga kalsada kaya kapag gabi, as in literal na ang dilim ng dadaanan mo. Nakarating na kami doon sa lugar hanggang sa in-interview na kami. Nilibot pa nga kami ng aming supervisor doon sa magiging barracks. Bali ang tapat ng aming warehouse ay isang malaking bakanteng lote na punong-puno pa po ng mga matataas na damo at wala pa po talagang ilaw kahit doon sa lugar na yun. So ito ngayon yung nagdagdag o nakapagdagdag ng concern at isipin namin. And then fast forward. Sa nagdaang 4 months, wala pong kakaiba kaming naramdaman. Isang beses nung pauwi na ako galing sa grocery store. O sige kung ayaw niyong grocery. Ayan, sige kung gusto niyo at tinatawanan niyo grocery. Ayan, so inabot na ako ng 8 p.m. At paglagpas ko sa guardhouse, yung dadaanan ko talagang kalsada ay ganun pa rin. Walang nagbago at sobrang dilim. Nakaramdam ako ng hilakbot since matatakotin talaga ako. Kung ano-ano na yung pumapasok at naglalaro sa isipan ko. Sinimulan ko na rin pong maglakad. Hanggang sa kalagitnaan ng aking paglalakad ay naramdaman ko na parang may sumusunod sa amin. So may kasama ka. Ilan kayo? Kasi sa amin kanina parang kala ko isang tao lang siya napapalakad. But anyway, suminto ako saglit at nilingon ko ang aking likuran. Pagbaling ko doon, wala naman ako nakitang tao. So nagpatuloy na lang ako sa paglalakad at andun pa rin parang may sumusunod. Tumakbo na lamang ako ng mabilis hanggang sa marating ko ang barracks. Pero hindi pa pala doon magtatapos ang lahat. Inutusan kami ng aming supervisor na kailangang lumipat ng ibang kabaraks ko ay nagsimula na rin na parang may ibang umuko pa sa mga bakanteng kama. Legit po talaga na every 2 to 3 a.m. ay nagigising po ako sa Red ng walang dahilan. At kapag iihi naman ako since walang CR sa barracks at kailangan mong bumaba at doon ka jijingle, kapag ginagawa ko na yung business ko, para pong may nakatingin sa akin mula sa bakanteng lote. Hanggang sa isang araw, hindi po ako nagkamali. Meron na ako nakitang figura ng tao at namumula ang mga mata at animoy papalapit ng papalapit sa akin. Mabilis akong umakyat sa barracks nung time na iyon dahil natatakot talaga ako. Hindi ko nakaya o hindi ko na kinaya ang mga nangyayari kung kaya't tinapos ko na ang aking remaining hours na kailangan sa OJT at automatic talaga si Red na hindi na ako nag-stay. Umalis na rin ako doon sa warehouse na aking pinag-OOJT-han dahil talaga hindi ko na makayanan yung hilakbot. Sana po'y nakapaghatid ng kaunting kilabot sa kapwa ko listener ang true horror experience kong ito. Sabi niya, keep safe at ako nga po pala once again si JP. So ang true name daw po niya kasi ay John Paul kaya JP. So may pa-trivia siya sa dulo. Yung email ko pa ay pinagsamang pangalan ng crush ko at middle name ko baka lang pumalito kayo. So share ko lang sabi niya. Okay. Ito ang subscribers.
Hilakbot Stories. Sige, total binulgar mo na rin lang naman ni-reveal mo rin lang naman ang sarili mo. Diyan po lang kanya pangalan, kaya JP for short, sabi niya. Tapos sabi niya, di ba yun, pinag-combine daw niya yung pangalan ng crush ko at middle name ko. Sabi niya, kaya pala yung email po niya ay jasminemabuhay@gmail.com. Okay, so may mga ganyan-ganyan nalalaman, JP. Alam mo, mas mainam kayong dalawa ni Jasmine, kayong dalawa, John Paul, Jasmine. Umorder na kayo ng kape ni Lola Trinidad, tapos masarap uminom ng kape kapag may kapartner ka talaga, may kaharap ka, kwentuhan ka, di ba? Anyway, kung meron ka rin mga OJT ghost story, OJT horror story, pwede nyo rin pong ibahagi yan by VM. Once again, pick up your phone. Alam ko merong built-in ng audio recorder po yan. Make sure na mangingibabaw ang boses ninyo at sana ay wala pong mga echo at hindi po parang malaban nyo talaga yung datingan. At syempre, hindi rin po maingay yung background ninyo. So yun lang naman din yung pinaka-criteria natin pagdating po dito. And again, send din po yan yung mga kinupost, mga kwento ninyo katulad nito kay JP compost at in-arrange niya, send nyo sa same email yung VM din ninyo sa sindakstories2008@gmail.com. Kung medyo ang gusto mo naman ng mga love stories, why not? Naririyan naman po ang Red Diaries 2021@gmail.com. Okay? So ito na tayo sa pinakahuling kwento. By this time, ito ay galing naman kay Julia. Sabi niya, nakatira po ako sa Leyte at 15 taon na po kaming nakatira dito. Simula nang mag-asawa po ng bago si Papa. So sabi niya, mas komportable po ako na dito na lang sa segment ninyong ito ibabahagi ang kwento ko. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Bata pa lamang po ako ay marami na ako naririnig tungkol sa mga aswang. Naaalala ko nga po nung buntis si Mama ay may aswang talagang pumasok sa bahay namin. Yung lugar namin noon ay sa, Badian, Cebu ba o Badyan? Paki-correct na lang. So maraming aswang na naninirahan doon. Dati, pero hindi ko lamang po sure ngayon since matagal na kaming wala sa lugar. Buti na lang, nung time na iyon ay malaki ang pananalig ni Mama sa Diyos. Ako lang kasi at si Mama ang nasa bahay kasama yung pinsan ko na kaedaran ko rin para samahan kami. Yung papa ko po kasi no'y nagtatrabaho sa syudad. Ang naaalala ko talaga noon ay 12:00 na ng hating gabi nang maramdaman ko si Mama na tumayo at pumunta sa pintuan. Nakiramdam ako sa paligid pero nang hilakbot po ako. Lalo at nang may kumatok sa pintuan. Yung katok kasi, Sir Red, ay hindi yung parang normal na kakatok lang na friendly kumbaga. Ito kasi ay yung katok na parang magigiba na yung pinto. Hanggang sa narinig na lamang din namin na kahit sa bubungan ay may kumakaluskos na parang may gusto talagang pumasok sapagkat parang yung kaluskos ay gusto nang butasin yung yero namin. Dali-daling tumawag si Mama kay Papa noon at swerte namang nasagot ni Papa. Sinabi ni Mama yung nangyayari sa bahay at alam kong takot na takot din si Mama nung time na iyon. Ano ba naman kasi ang laban ng isang buntis at 2 bata sa isang lalaking aswang? Malakas ang kutob ko, Sir Red, na lalaki siya dahil sabi ko na nga po kanina ay marami nga pong naninirahang aswang sa lugar namin. Nakikita po namin yung mga pinaghihinalaan naming aswang sapagkat lagi iyong dumadaan sa likod ng bahay namin papunta ng dagat. Lagi nga din po may dalang malaking sisidlan at ang sabi nila, mga laman daw po ng tao ang nasa loob kasi minsan na rin ay may nakakita sa kanya kaya nga takot na takot ako makita yung tao na iyon. Yung bahay namin kasi ay dati po'y malayo sa kapitbahay namin. Which is aabutin ka talaga ng 10 minuto na maglalakad para makapunta sa kapitbahay. Tapos ang bahay namin din ay nag-iisa lang sa malayo. Tapos sa harap ay may fish pond na malaki. Kailangan mo pang dumaan sa fish pond na iyon para makarating sa ibang kabahayan
Tapos paggabi, ang dilim pa. Yun pa naman yung madaling mapasok. Yung tulugan lang talaga ang may pintuan. Yung main na pintuan ay harang lamang iyon na inilagay ni Papa. Laking pasasalamat ko sapagkat buhay pa rin kami hanggang sa ngayon. Marami pa po akong karanasan tungkol sa mga aswang. Ipakintay na lamang po ang susunod na kwento ko. More power sa inyo at ang masasabi ko lamang po ang natutunan ko sa karanasang aking ibinahagi. Hanggang sa muli po, Sir Red. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Maraming salamat sa ibinahagi mong aswang story dito po sa ating Facebook pala siya nag-share, guys. Meron pong karugtong ang kanyang iba pang karanasan daw, hintay na lamang daw natin. At nang mai-email mo na para ma-compile natin ito, Julia ha. So i-mark ko na lang ito TBC, to be continued. Ayan, para magkaroon na rin ng blanco dito sa ating binabasa at nang mahintay namin yung next na kwento mo at na maidugtong natin sa isang compilation na either ipapadinig natin sa Sindak or sa isang compilation ng mga aswang dito po sa Hilakbot YouTube channel. Okay? So TBC, ang arte-arte, may mga paganyan-ganyan. Salamat dito sa lahat ng mga syempre nagbahagi ng kanilang mga kwento at sa lahat na rin po ng mga nais po magbahagi, abangan nyo na lamang po, baka next week ay mai-feature na inyong kwento or kaya naman magbibigay din kasi ng notification ng ating mga admin kung sakaling hindi man dito sa SHS, sasabihin naman po nila nakasama ang inyong story submission o yung sinubmit na story sa isang compilation natin. Okay, so abangan nyo, marami pa tayong mga compilation, guys, na atin po ipapadinig at sana masaya-masaya na kami, maabot lang ng 10k views yung mga yan. At dahil kung isi-share din ninyo, di ba? Salamat. At once again, dahil Nobyembre pa rin ngayon, sabi ko sa inyo, do watch out for our recent or latest, sabihin na natin latest na horror series. At ito nga po ang sequel ng Ang Batang Ipinanganak sa Haunted House. Ito po yung Ang Dalawang Anino ni Satanas. Magtutuloy syempre ang adventures ni na Father Marcus, Jules tsaka si Hannah at yung iba pang mga karakter na una na rin ninyong napakinggan mula po sa Ang Bayang Naglaho. So may crossover syempre dahil ito po ay sa creative na pag-iisip at pagsusulat ng ating kaibigan na si G.Y. Jones. So sabi nila ay meron pang may book 3 pa daw itong JHS pero syempre nasa works na rin po nasa talks na rin kung paano at malay ninyo marinig din po natin dito. Hindi lang dito sa YT kundi sana'y may adapt din sooner or later sa iba pang platform. Okay, so abangan nyo kung na nakakamali anong episode na ba tayo ngayon. Ayan, basta abangan nyo na lang either after ng SHS or before ng SHS yung premiere nito. Unless meron tayong iba pang schedule tungkol dyan. Kaya abangan nyo na lang yung mga anunsyo. Okay? Kasi habang nire-record kasi namin ito, guys, hindi pa talaga totally nabubuo yung story natin na iyon. So pero hindi ko pa mabanggit kung paano ang scheduling. Okay? So maraming salamat sa inyong pagtutok. Hanggang sa susunod po natin na SHS. Ako pong muli si Red. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, 9:00 ng gabi. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.